Dito naman tayo sa pagkaing may kakaibang kulay. Sa Digyo Island, na isa sa 4 isla sa Leyte, meron daw alimango na hindi pangkaraniwan ng kulay. Nakakita na ba kayo ng alimango na purple o lila ang kulay? Ang tawag nila rito, alikway. Kung titingnan, matingkad ang pagkakulay ube ng alikway. Halaya na may sipit ng peg. Kung maganda sa paningin, kamusta naman kaya ang lasa ng purple crab ng Digyo Island? Kapag hindi pa naluluto, sila ay color purple. Ube crab! Pero pag luto na sila, pula na sila. As expected. So, luto na sila. Pero parang kakagraduate lang nila at meron silang titulo. Hindi ko alam kung kasama po ba yan. Parang meron yatang laman. Yung laman ng crab with coconut. So, binubuksan pa po ba ito? Ayun, bukas na po. So kumbaga parang sinastuff na po siya. Sinastuff na siya para siyang rellenong crab. Ginger. Lasang gata. Pero mas lalong umuusbong yung ginger, which is kailangan para matanggal yung lansa. I guess yun yung style nila dito. Nire-relleno nila or naglalagay sila ng different ingredients. Kasama na dyan yung gata, kasama na dyan yung ginger. Ang ube crab. Alikway. Why naman ngayon ko lang natikman? Sa mga biyaherong maagang gumising dyan, maaliwalas na ulap ang tatambad sa inyo kapag naabutan ang Sea of Clouds sa Baybay, Leyte. Totoo nga bang heaven ang feeling kapag nakita ito? Madilim pa lang, kailangan bumiyahe sakay ng habal-habal. Para sa taas, maabutan ang kung tawagin ay Eastern Sea of Clouds. Maganda siya, nakakawaw kasi nakikita yung buong lugar ng Baybay. Nandyan din naman yung sunrise, which is good naman din yung view. Lalo na pagkasama mo yung family mo. View pa lang, nakaka-relax na. At ang mga bumibisita, kanya-kanyang picture pa. Yung maganda kasi ma'am sa katawan, malamig. Saka marami kang makita dito maganda ang view. Dito, tahimik talaga. Nakakawala talaga ng stress. Swerte raw kapag naabutan ng Sea of Clouds. Pero sa bukal na ito, hindi na raw kailangan ng swerte. Dahil ang bukal, mapaghimala. Ito ang Uhan Spring. Misteryoso ang bukal na ito sa Matalom, Leyte. Bukod kasi sa lagi raw itong malinaw at puno ng tubig, susi rin daw ito sa magandang ani. Ang mga hindi naman daw mag-aalay, sakit naman ang aanihin. Dire sa una, kung magtanong ka, kinahanglan, unang ani, mag-aalay ka. Kaya kung hindi ka mag-aalay, magkakasakit ka. Sisingilin ka sa mga hindi tulad sa atin. Maingkanto. Katakot naman yan. Pero mga biyeros, ang paniniwala na yan, lumang tutugin na raw dahil pinatigil na ang pag-aalay sa bukal. Kisira sa kong nanay nga, dili na mag-alay pag-usab. Mauto nga hangtod karon sa gamay pa ko niadto, eskwela pa kong elementary, karon mag-60 na ako, iyang gisirado pag nga dili na mag-alay hangtod karon. Hangtod sa ubang lugar diriya nawala na ang alay-alay. Ang hiling lang ng may-ari nito na si Mang Pabliano, respetuhin ang lugar at maging masinop. Huwag magtapon kung saan-saan para mapanatili ang malinaw at malinis na tubig ng Uhan. Misteryo rin ang nakaabang sa isang isla. Iniiwasan daw ito di umano ng mga bagyo at ipo-ipo. Dahil sa mga santo. Sa bungad pa lang nito, mapapansin agad ang mga nakatindig sa dagat. Ang matataas na rebulto, hindi lang daw ginagamit sa pagdarasal. Pamprotekta rin daw ito ng isla ng Himukilan sa malalakas ng bagyo at ipo-ipo. Kanang hindi buhawi nga parong sa apid, hinglikay. Hinglikay da. Paniwala ng mga residente, tuwing may bagyo, hindi raw napupuruhan ng isla at konti lang ang nagiging pinsala dahil sa proteksyon mula sa mga santo. Pero base sa datos ng local government ng Inupacan, Leyte,
Hilagang bahagi ng Leyte ang madalas na dinadaanan ng mapaminsalang mga bagyo. Samantalang ang 4 islas kung saan kabilang ang Himukilan Island na sa timog na parte ng Leyte. Hindi man masasabing direktang panangga ng isla ang mga santo. Refleksyon naman ito ng malalim na pananampalataya ng mga lokal dito. Yep, geography lessons muna tayo, Biros. Matatagpuan ang mga probinsya ng Leyte at Southern Leyte sa Region 8 o Eastern Visayas Region. Kasama rin sa reyong ito ang Samar, Northern at Eastern Samar at Biliran. Noong July 1, 1960, formal na naging probinsya ang Southern Leyte. Hiwalay at independent sa Leyte Province. O, huwag nang malito ha! Kung kanina nakipag face-to-face tayo sa Dambuhalang Butanding, daang-daang isda naman ang ating makakabanding sa ilalim ng tubig. Ang malawak at malinaw na dagat dito sa Hinunangan, Southern Leyte. Tahanan ng sari-saring isda at lamang dagat. Ito ang Calaguitan. Calaguitan Fish Sanctuary. Ang Fish Sanctuary, protektado ng local government para panatilihin ang patuloy ng pagdami ng mga isda dito. Pwedeng magbabad at mag-snorkel kasama mga fishies. Pero dapat responsable pa rin tayo mga biyeros. Let's help maintain the sanctuary. Kapag napagod na kalalangoy, magpakabusog tayo. Saka katawa. Ang kakaning ito na hugis at sulok, tinatawag na hagik-hik. 3 simple ingredients. Rice, sugar, coconut. Tingnan na natin to. Palang. Sarap na aftertaste. Dahil nga may coconut. Yung tamis siya, hindi sobrang tamis. Hindi nakakasuya. Ito yung sakto na pwede ka pa uminom ng kape na may asukal. Usually, di ba kapag sobrang tamis na yung kinakain mo tapos na, hindi, black na lang ako, no sugar, no cream. Pero ito, kahit na meron siya asukal, saktong-sakto na yung tamis niya. Alright. Hagik-hik. Because sustainability is already ingrained in every town of the Philippines, hindi naman. Starting to. They made their own straws out of bamboo. Itong straws daw na to, sobrang sharp. Hindi ba? Para siyang ahas. Kailangan mong tumugtog muna. Naalala ko nangyari sa akin to kahapon nung pinutok yung pimple ko. Actually, panilip lang to kung okay yung buko meat. Ganun siya kalaki. May buko meat. Now, maglalagay ka ng mga pearly sa loob. Kakasya dito. Yung buko milk tea. Malaysia. Approved. Alright. Only in the Philippines. At kung may space pang sikmura, fresh seafoods naman ang lalantakan natin dito sa Liloan, Southern Leyte. Ang tahong nila rito, kasing laki ng plato. Yan ang wasay-wasay. Look at that. Jesus. Look at that. Look at the size of that. Oh my God. Now, busog-busog ka na nito. Isa pa lang. Oh? Dami! Grabe! Yun yung okay talaga kapag tabing dagat ka, di ba? Pwede ring papakin ng mga fresh na sea urchin. Yung alam kong very espesyal sa mga turista ay ito, ang mga sea urchin na gusto nila kapag fresh. So if ever magre-request kayo, you gotta tell them in advance kasi they get it fresh. Kasi kapag hindi fresh, hindi naman na kasi niluluto yan, di ba? How people eat them talagang they crack it, tapos yun kakainin nila.
sa palengke ng Hilongos, Leyte. May kailangan daw sundan na misteryosong usok na pwede raw ipanggamot. Dahil daw sa usok na to mawawala daw yung sakit sa katawan nyo, pati yung mga malas sa buhay nyo. Gusto nyo ba yun? Saan kayo galing? Parang usok. Ipinakita sa atin ni Ate Connie ang paggamit ng tinatawag nilang kamanjan at pili para sa pagpapalina o cleansing. Parte ang pagpapalina ng tambal binisaya, isang tradisyonal na pagpapagaling sa Visayas region. Ano po yung proseso ng pagpapalina? Bakit po ginagawa ito ng mga tao? Para sir, ang iba kasi para may magsakit siya, balay ang anong sakit na, malutas. Tapos iba naman, kung may isda ka, maglalong sulitin ng kuha na maraming isda, ganun. Tapos ang iba naman, kung magbabiyahe ka, balay na para okay ang biyahe mo. Sige po, paano niyo po ginagawa to? Ito po ba yung sinusunog? Hindi sir, ano yan, Sa plato. Plato, sorry. Ito ang pili sir, pili. Ito ang pili sa ilalim. Ito sir, ang kamanjan, itong papalina, pwede din sa bahay. Halimbawa kung yung mga masamang spirito, pahalis sila para laya sila lahat. Ang kamanjan, mabibili ng 10 pesos habang 60 pesos naman ang pili. Yung malit ako sa dali akong malagnatin. Tapos, ganyan ina ako ganito. Yan, madali lang akong parang okay lang pakiramdam ko. Mao ni ang Bisaya nga tambal, sir. Sa halimbawa kay kwarta, dali ra makapahit kay brato naman. Tagkuan, 60 pesos o katong tag 10 pesos ang kamanjan. Yung mga tao, kapag walang pera, ito na lang po yung nagiging sinusubukan nilang solusyon para magpagaling. Opo, sir. Tama po. Dahil mas mahal kapag pumunta sa ospital. Konting pausok lang mga biyeros. On to the next tayo. Hindi yata nawawalan ng misteryo dito sa Leyte. Nakakaintrigang mga kakanin naman ang ating titikman. Nasa mga pangalan pa lang, mapapatanong ka na. Mystery or yummy? Ano po nangyari dun? Ba't ang daming tao? May rambol. May rambol? May away? Basta may rambol. Ay, naku. Tatawag na po ba ako ng pulis? Iwan ko. Sino may away? Walang away, sir. Wala po, okay, sorry. Ayun naman pala, wala naman palang rambol. Ang meron lang, puto rambol. Ito ang tinitinda namin, puto rambol. Ah, puto rambol? Yeah, ito ang native delicacy ng Hilongos. Puto rambol? Yeah. Bakit po tinawag na puto rambol? Mix ito, sir, tatlong klase. Puto, munggo, at saka sikwate. Bata pa ako, kasi yan ang agahan namin bago kami pumasok ng school. Yeah. Tapos nag-observe ako sa kanila, mabinta. Naisipan ko na mag-negosyo na ako lang tulad ng ganito. Ang bawat mangkok ng puto rambol, mabibili lang ng 20 pesos. Titikman ko na lang po, no? Naalala ko po yung kabataan ko. Dahil sa bahay namin, parating may champurado. Ang tawag po namin sa amin, champurado. Ayan. At yun din po yung yan lasa nito. Mainit, masarap yung texture ng kanin, tapos nun may konting tamis. Bukod sa puto, may isa pang pangmalakasang kakanin dito sa Leyte. Puno ng palaman at kayang bumusog ng 3 katao dahil sa laki nitong gabraso. Ito ang magsaysay. Klase ng suma na gawa ni Nanay Natividad. Umpisa ako ng 35 years. Tapos hanggang ngayon, wala akong trabaho sa bahay. Yun ang anong trabaho ko, naisipan kong magawa ako para makatulong ako sa asawa ko. Ang bersyon niya ng suman, may palaman. Manggubud ang pinalamanan ng mangga. Chocobud naman ang may tsokolate. At Tres Marias ang gawa sa 2 kulay na malagkit. Masarap. Kasi mahilig kong matamis. At saka medyo malambot na may pagka-crunchy na malinamnam. Super lambot. At saka yung chocolate niya, tamang-tama lang yung tamis. Sarap talaga. Matapos ang mahabang adventure, sa Mahaba Island sa Leyte naman tayo magre-relax. Ang mga masahista raw dito, hindi raw mga tao, kundi mga hipon. Ang mga red shrimps na matatagpuan sa islang ito, kilalang tagalinis o mga scavenger. Kaya pati mga paa, hindi nila atrasan. Parang ningangat-ngat nila yung dead skin sa paa. Nanguhuli po ba kayo ng hipon dito? Ay, hindi po. Kasi dito parang
So, sightseeing lang talaga. Unique siya, hindi mo makikita sa kahit sa ibang protected area o sa ibang lugar. Ng mga hipon na ginto. Ito kulay pula. Yep, hindi pa tayo tapos mag-relax. Panalong view at pahinga naman ang naghihintay sa Kaningag Mountain Park sa Southern Leyte. Ang lugar na ito, dinarayo kapag palubog ng araw. Bakit kaya? Medyo nasa tuktok tayo ngayon. Medyo slightly summit nga ng Mount Kaningag. Dahil pinupuntahan nila for the great view. Not just the great view, but specifically what time? Kapag sunset. Ooh, the sun is there actually. But pagtuktok natin dito, now this is my first time as well. Apparently, makikita natin the surrounding hills and mountains. But that, sir, is your money shot. Mas naiintindihan natin ang hiwaga ng isang tanong. Hagik-hik. Kung tayo mismo ang nakakaranas ng proseso para makakuha ng sagot, ang mga tanong natin para sa isla ng Leyte, ang siyang natural na at ganda at misteryo nito. Para masabing, it's better Leyte than ever, Viajeros.